Paano po ba tinatawag na mapayapang revolusyon? Marami ang mapayapang revolusyon. Iba-ibang bansa, meron po niyan, di ba? Meron po tinatawag tayong yung sa India, nagtahi si Gandhi, di ba? Depende po kung ano po yung tinutukoy ninyong mapayapang revolusyon. Kung yung sinasabi niyo po yung EDSA Peaceful Revolution, ano po ang ano po ang tanong niyo? Kasi direktahin niyo na ano yung gusto niyo itanong. Kasi in general, pag mapayapang revolusyon, walang dumanak na dugo, di ba? Direktahin mo na, Cesar Tejada. Alam ko na ako gusto mong i-challenge kung ano yung aking kaalaman. Pero be direct kasi haba ka pa eh. Mamaya hindi ko pa nabasa, di ba? Ang gusto mo ba sabihin ay mapayapa ba ang EDSA Revolution? Yun yata yung tinutumbok mo eh. Boss, pag nagkausap kayo ng kung sino man sa minority now, ay isuggest mo po na 18 plus 4 na Marines na lang ang witness sa impeachment. Wala po akong makakausap na minority. Ako po ay isnabero sa personal. Ako po, kung hindi po ako ipapatawag, hindi po ako maghanap ng makakausap. Pinagbigyan ko lang si Marcoleta, hindi po, biro. Natutuwa po ko na ako po ay pinahanap ni Marcoleta para magkausap kami. Pero maliban po dyan na ako yung magsisik ng audience, lalo na po sa minority, ay nalito ko. Majority nga pala, kala ko minority yung kalaban pa. Wala po ako sa huwisyo na ako po yung magsisimula ng pakikipag-usap. Parang hindi po ako worthy. Sa tingin ko, hindi po ako worthy na makipag-usap sa kanila. Yun po. Parang hindi po ganun yung ano ko eh. Maski po sa channel ko, hindi ko po kasi wala naman akong balak interviewin sila. Bakit ako parang ganun? Hindi po ako mahunta. Pag nakita ko sila, ang una ko lang gagawin, papapicture lang, yun lang. Pero para abalahin sila sa tanong-tanong na hindi naman nila ako, alam ko po kasi gaano ka-importante yung mga oras sa bawat isang tao, isang nilalang. Okay? Ang sabi ni Bendalo, sabi ni John Vic, mas safe ngayon ang Pinas. Tama naman, safe ang mga kriminal at adik. Yun, depende po, di ba? Sabi nila, marahas sa mga Duterte. Tama rin po, marahas sa mga kriminal. Pero mahal ng pangkaraniwang mamamayan. Sasali ka ba sa 27 Rally Badong? Bakit naman ako sasali? Mga makabayan black yan. Bads, namatay na yung isa sa mga naka-hospital sa mga binaril sa Tacloban. Kaya 4 na ang 4 na. Hindi na lang 3. Grabe, no? Sanay na sanay si Erwin na kainin ang suka niya. Kakahiya po, no? Ako po, lahat po ng sinasabi ko, maliban po sa mga nagkamali, obvious na nagkamali, may mga yung slip of the tongue, hindi po kasama yun. Pero yung paniniwala ko noon, yun pa rin hanggang ngayon. Anti-droga pa rin tayo. Anti-criminal pa rin tayo. Pro-peace pa rin. Friends to all pa rin. Boss Buds, right away ba ikulong si Mike Defensor pag may warrant of arrest sa trafficking? Pag may warrant of arrest, ang ibig sabihin po ng warrant of arrest, aarestuhin ka. Kung non-bailable po yan, hindi po basta-basta makakapagpiyansa. Kinakailangan patunayan na mahina yung ebidensya para makapagpiyansa. Binenta na ba talaga ni BBM ang NAIA? Actually po, binenta po sa NAIA, Manila International Airport Authority, yung pag-aari ng BCDA. Tandaan nyo po, yung Philippine Air Force po, parang yung BGC. Dati po yung Port Bonifacio lang, yung BGC, parte po yan ng Port Bonifacio. Pero dahil nga po, binenta po through BCDA, binenta po yan sa
grupo ni Pangilinan, tapos nabili po ng mga Ayala. Yan po ang nangyari dyan. Ngayon po, yung BCDA, na malaking bahagi po na NAIA, binenta naman po yan sa Manila International Airport Authority. Yun po yung government agency na namamahala sa airport o may-ari ng airport. Kaya totoo pong binenta, pero sa gobyerno pa rin. Ang problema, pag binenta yan ng gobyerno, ang problema sa NAIA, iba na po ang may-ari ng operation ng NAIA. Operation lang. Tahimik na tahimik si Salamat Kaayo sa binaril patay sa Tacloban. Huwag baka gawing santo yung nakabaril. Sa totoo lang po, yung kanyang akbayan, binabanatan po si Robin dahil gusto raw ipakulong yung mga bata. O ibig sabihin, pro child criminality itong mga to. Alam niyo po, hindi niyo po naliligtas yung mga bata dahil po sa ginawa, ayaw niyong aminin ng katotohanan eh. Maraming bata na ginagamit ng mga criminal elements dahil dyan sa juvenile law na yan. Alam nila, pag hindi malala ang krimen, alam nila, pag hindi malala yung krimen o heinous crime yung krimen, hindi makukulong. 8 oras lang dapat hawak ng mga pulis. Pag lumagpas ng 8 oras, kakasuhan na po yung mga pulis na may kaso. O bakit hindi mo papakawalan yan? Boss Bad, sa Zamboanga may pinugutan din. Bangayan sa lupan dahil. Iba naman yan. Hindi na po kasama yan. Mga bata ba involved dyan? Nakakaano, no? Kaya ayokong mga lupa-lupa na yan. Nakakatakot magmana ng lupa. Badong, ano ang batas dapat para sa mga politikong plunderer? Ako, hindi po ako sang-ayon sa ano eh. Ako po, kahit na sino pa po nagsasabi, hindi ako sang-ayon sa parusang kamatayan. Kasi yan yung gusto nyo marinig, yung parusahan sila ng kamatayan. Hindi po dahil sa ayaw ko silang maparusahan. Kaya lang po, tignan nyo po, sa totoo po, sino ang ngayon, sino may mga kaso ngayon? Si Marcoleta, si Jinggoy. Sino yung mga walang kaso? Lahat po ng mga magnanakaw. Oh. Na-imagine nyo ba yung pangyayari? Okay po yan. Wala po akong problema sa... Kaya ako namumblema sa death penalty. Kasi ang death penalty po, pinatay mo na yung tao eh. Kahit po political ang dahilan. Isa pa pala, si BP Sara ang may kaso. Yung mga tunay pong magnanakaw, hindi naman nakakasuhan eh. Kahit po taasan mo yung penalty, kung hindi naman sila makakasuhan, kawawa po yung mga kinakasuhan dahil po sa politika. Sa tingin nyo ba si Marcoleta may kasalanan? May ninakaw ba si Marcoleta? Dinonate sa kanya yun sa campaign niya. Pero ano po kaso niya? Plunder. Pag napatunayan po, alimbawa, pag napatunayan po na si Marcoleta ay nagkasala, bibitayin na po siya. Diyan kung may death penalty. Kung minadali po yung pagbitay sa kanya, hindi mo na mababalik yung buhay. Yun yung sinasabi ko eh. Hindi ako against sa death penalty per se. Against ako sa ipapatupad mo yan na hindi naman patas. O, magtapatan tayo. Kayo po, ano paniniwala nyo? Wala muna tayong mga ebidensya. Kung kayo tatanungin, sino ang may kasalanan? Sino ang dapat maparusahan? Si Martin o si Marcoleta? Siguro 99% sa inyo magsasabi na si Martin dapat. 'Di ba?
Pero sinong kakasuhan ngayon dito sa Pilipinas? Si Martin ba o si Marcoleta? See? Sa pagkakaso pa lang, hindi na po pantay. Paano pa yung... Kaya nga po, mahirap po yung death penalty na sinasabi nyo sa isang hindi patas na... tignan nyo po, si Recto, naglipat ng 60 billion. Sabi ng Supreme Court, illegal ang paglilipat ng 60 billion ng PhilHealth. Kinasuhan si Recto, may nagkaso. Ano ginawa? Dismiss ang kaso. Sabi na ng illegal yun. Unconstitutional is illegal. So hindi po pwedeng unconstitutional na walang maparusahan kasi tao ang gumawa ng unconstitutional act. Bakit walang mapaparusahan na tao? Kasi dinismiss eh. So nadidismiss pagkakampi. Pagkalaban, pipilitin kang maakusahan. May kaso ba si Joel Villanueva at saka si Chis Escudero? Bago kayo magtanong ng kung ano-ano, hindi po. Binili po to ng anak ko sa Hong Kong para regalo sa akin. Niregalo niya sa akin to ng birthday. Hindi ko po pwedeng mapa-arbor. Ito rin, regalo rin to ng anak ko. Nung nakaraang birthday ko, 2 birthday na nare-regaluhan ako ng robot. Pero makita nyo po yung kwarto ng anak ko, papakita ko po sa inyo. Sangkatutak na po, Gundam, etc. na mga robot. Alam nyo kung bakit? Ang hirap-hirap namin noon. Hindi ko sinabing mayaman na ako ngayon. Ang hirap namin noon. Grabe, alam niyo yung kaisa-isang laruan ng anak ko. Yung pangalawa kong anak. Ayun yung mga paghihiganti. Na ang kaya ko lang bilhin, isang malaking sino yung Ultraman? Isang malaking Ultraman. Mga ganito kalaki na benching ko yata nabili ko sa Divisoria. Yung plastic na plastic. Gustong-gusto ng anak kong paglaruan yun. Mga ganito kalaki. Mga yun. Tapos naputulan ng ulo dahil sa kalumaan. Wala akong pambili, wala na akong makitang ganun eh. Nalungkot yung anak mo. Inano ko yun, yung dinikit mo ng yung glue, yung plastic glue. Tapos tinanong ko siya, anak, ba't ka nag-iipon yan? Naalala niya yun yung wala siyang ibang laruan kundi yung si Ultraman. Ngayon, punong-puno yung kwarto niya ng, hindi lang, may collection na siya ng lahat ng uri ng Ultraman. Malaki, maliit. Mamahalin, mumurahin. Sabi ko yan yung deprivation mo sa mga anak mo, no? Na-deprive sila. Nung lumaki sila, kaya mga robot, Gundam lahat, kompleto. Hindi ko inaawat. Manghinayang ka. Ba't mo dyan dinadala pera mo? Ang dami ng pera eh. Siguro, kung 100,000 na yung mga robot collection niya eh. Pero kasi sa deprivation nung bata pa siya. Pasensya na po kayo. Hanggang dito na lang. Hanggang sa